Hello, Gemini. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Gemini. Kung niyo lang po ay nakarelate kayo, tapon niyo ay hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Ngunit naniniwala ako, meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Maaaring sa mensahe ng deck na ito, sinashuffle ko ngayon, sa isang deck o doon sa oracle card na universal ang meaning regardless of the narrative. Pero kung hindi pa rin nakarelate, after all that, okay lang yun. Um, Pwede naman yung next na month na reading. Kaya subscribe lamang po kayo para maabutan nyo ang pag-upload ng susunod na reading. Anyway, the Tower on Gemini. Something, parang may breakthrough moment sa'yo this January. Kung hindi January, maybe February, early 2026. Something that is not built on a solid foundation will fall apart. Ang tower, nakakatakot talaga to kung dumating. Pero para sa akin, laging positibo ang mensahe ng tower kasi always a chance siya to recuperate, to heal, to address yung mga matagal nang hindi pinag-uusapan, para once and for all, magkaharap-harap na kumbaga, magkaroon na ng confrontation at matapos na ang dapat ng matagal nang natapos. Kasi usually ang tower, dumadating to pag puno na yung, kumbaga, sobra na. Kailangan ng sumabog, kailangan ng mawasak ang mga bagay na hindi na nagsuserve sa'yo. Yan ang tower. So, Gemini, yung iba sa inyo, maaaring hindi it come January para siyang parang culminating event siya ng 2025. May mga bagay na maaaring hindi na-address this 2025 at parang magkakaroon siya ng closure this 2026. At maaga pa lang ng 2026, ano na agad, may bulaga na agad si universe. Pero huwag kayong matakot kasi long overdue yan. Ang tower ay hindi siya parang baby sampal. Major sampal siya kasi it didn't happen overnight. Ibig sabihin, matagal lang meant na sumabog yan, pero siguro yung iba sa inyo parang patay mali siya, nagkikibit-balikat, hindi pinag-uusapan, tapos finally si universe na ang gagawa ng dahilan para pag-usapan mo siya. What is this tampo that you are feeling? Gemini. Tatabi ko muna ang inyong core energy, which is the tower. Hindi nyo siya makikita sa frame, pero okay lang yan. Masyado ng marami ang nasabi ko about tower. Hindi siya maganda, period. To be frank with you, hindi siya maganda. Pero you can look at it differently kasi matagal nang overdue yan. Kumbaga, waiting for the other shoe to drop. Matagal nang overdue yung pag-uusap, break up, pwedeng ganon. O pwede din naman na parang business na mawawala, probably because hindi siya nakakatulong sa community, hindi ethical yung practices niya, yung ganun. Mga usapan about infidelity sa bahay, usapan pagdating sa pera, sa habits, sa attitude ng isang tao, ng friend, whatever, ng colleague, ng coworker. Pwedeng resignation yan, mawawala ng trabaho, ganun. Oras na, meant siya na sumabog. Kasi habang pinatatagal mo, mabibigat lang yung pakiramdam mo, pero sasabog siya eventually. And now could be that time na sasabog siya. Pero, you have here the chariot. You know what to do. You have the willpower to forge, to solder on, o kaya parang to push kung ano yung tingin mong bagay sa'yo. This is tampo, o kaya contemplation. Anong kinakatampo? Ano ang hang-ups natin, Gemini? Um, Alam mo yan tampo na yan yung usually nga, kaya magta-tower talaga kasi yan tampo, lalo na 'pag inalagaan, kailangan yan sumabog, kailangan mailabas. So kung ikaw ay parang sweeping everything under the rug, hindi mo ina-address siya for the longest time, si universe na ang gagawa ng paraan para ilabas mo na yan. Ang reference ko ay universe, pero dahil hindi ko sure kung naniniwala kayo sa Diyos. Hindi lahat naniniwala sa Diyos. Kahit pa Catholic country tayo. So, universe slash God slash whoever your God is. Kung sino man yung higher being, higher entity na pinaniniwalaan mo. Yan ang universe. Elder of Cups, nice. A person around you, pwedeng love situation ito.
a person na Cancer, Scorpio, Pisces. Pero wag ma-stuck up dun sa signs. Pero itong energy ng tao na 'to ay very emotionally stable, wise, mature, emotionally intelligent, nurturing, empathetic. Naiintindihan niya kung saan ka nanggagaling. Naiintindihan niya kung ano yung issues mo. Puwedeng hindi communicative 'tong taong 'to, pero nararamdaman ka niya. This person sees you. So, hindi ko alam kung ninong mo 'yan sa kasal, kung tatay mo 'yan o yung partner mo, puwedeng mas matanda sa'yo, puwedeng friend. Somebody parang elder siya, somebody you trust, somebody na parang safe space mo. Clarify natin mamaya yung yung card dito kung anong deeper meaning niyan, pero sa ngayon I feel like yung tao na 'yan ang siyang parang tutulong sa'yo during those tower moments. Ang tutulong sa'yo para to pick the broken pieces. Not necessarily buuin, pero para lang i-reassess what went wrong, what have I done wrong, how could I have done it differently. Kasi itong Five of Cups, parang getting out of a mentally or emotionally stressful situation. Pwede din kasing partner mo yan, pwedeng break up yung tower kanina, pero naiintindihan niya, kumbaga conscious uncoupling, ganyan. Naiintindihan ng tong taong na 'to kung saan ka nanggagaling, kung ano yung hurdles mo, kung ano yung nararamdaman mo. He can feel it, he or she can feel it. Medyo mabigat ang may emotional burden kay Gemini this January or in the coming months. Oh, Five of Pentacles pa, you feel left alone in the cold. Broken pieces, kasi sabi ko lang kanina, broken pieces. Merong iba sa inyo na ghost, meron namang iba sa inyo. So, kung na-ghost kayo ng partner nyo at hindi ito yung partner nyo, pwedeng tatay mo nga yan. Prodigal, son yung peg. Pwedeng tatay mo yan, o kaya older friend, ninong nga o ninang sa kasal. Siya ang magiging safe space mo. Tahanan, pagtahan, siya yun. Kasi meron ditong naiwan, na pag-iwanan, puwedeng nasa relasyon pero feeling mo mag-isa ka lang lumalaban, feeling mo mag-isa ka lang pinaglalaban ang marriage. Feeling ko magiging mitya yung tampo na yan or whatever this paglaya is, um, magiging mitya yan para mag-explore ka ulit ng panibago. Medyo mabagal lang, tingnan mo snail siya, oh. Pero nandun siya sa element niya kasi mushroom and earthy. Puwedeng yung iba sa inyo mamumundok, not NPA bundok ha. NPA, sorry. Mamumundok as in parang you would seek solace or safe space sa mountains, mag-hiking, kasi therapeutic yun, di ba? Na mag-hiking, since earthy ang nakukuha ko ng vibe dito, and uh, the process might be slow with the snail here, pero the fire within you to explore and to learn something new will start this January. Parang ready to start, ready to, ready, may fire within you to learn new things, learn more. Tapos Oracle of Wands, parang, I don't know, alam mo, kung gaano kabigat ang pagdadaanan mo, Gemini, ganun din kabongga um, yung metamorphosis mo. Yung, parang, yung nag-transformation mo into a better individual. Marami kang matututunan. You will definitely be a better person than yesterday. Kasi Oracle of Wands pa to, yung alam mo na kung ano yung gusto mo in life, alam mo kung saan ka pupunta, may adventure, may exploration, may fire within you to go for an adventure. From Page of Wands, magpo-progress into Queen of Wands. Parang, I'm free, parang embodiment of a female, psyche na parang, willing to receive, ready to be admired, ready para mailagay sa pedestal, and hindi ka mapipigilan.
Hindi mapipigilan ang success mo to get what you truly deserve, if not what you want. Nice, nalaming queens dito, oh. Pwedeng yung iba naman sa inyo in a same-sex partnership kasi dalawang babae ito. In a same-sex partnership, mahahanap mo yung katapat mo. Kung ikaw yung fierce and very, may energy of parang ready to conquer the world, YOLO ang peg mo ng January, you will meet someone who is very emotionally stable, very emotionally mature, very nurturing and empathetic. Partner siya nito. Puwede din naman na yung paglaya mo, yun nga, yung paglaya mo from that emotional uh, burden, emotional breakdown will be fueled or will be supported by the right people. Queen of Cups, King of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Pwedeng parents mo yan, pwedeng ninong at ninang, pero may support, yun yung nafe-feel ko. Kung meron kang tower moment na pagdadaanan, core energy mo to yung tower moment, may mawawasak, may malaking sampal sa universe. Kahit gaano kabigat, mabigat to usually eh. Kasi parang, yun nga, sampal na universe. Long overdue na breakup, pwedeng ganun. Resignation, alis sa trabaho. Kahit gaano kabigat yan, ang lakas ng support system na nakikita ko dito. Kung hindi mo makikilala ng todo ng bongga ang sarili mo, makikilala mo yung mga tao na, makikilala mo din yung sarili mo in a sense na you have done something right for people to love you that much. Kasi hindi kaya papabayaan ni universe. Oh, ang ganda. Closure. Isasarado mo na ang chapter na ito. Pag ito, star card pa, parang wow. Isasarado mo na ang chapter na yan. At sa ngayon, ang initial kasi na energy na nakita ko, yan, no, Apprentice of Cups. So, may tampo pa, may lumbay. Lumbay din to eh. Pero makakaalis ka dun eh. Tapos, lalakas yung kumpiyansa mo sa sarili. O kaya naman may pagpaplano, parang willpower, parang this is my year, you own mo siya. Para I'm gonna go out there and express myself, do my thing, explore new worlds, explore my own emotions, close this chapter, the shitty chapter, whatever. Um, Sampu yung nakukuha ko sa ngayon, pero eventually, pwedeng end of January or pwedeng quarter 1 ng 2026. Kasi may proseso pa yung healing eh. Quarter of 2026, pwedeng ano, ganun kahaba yung span ng pag-figure out ng pag-find ng tribe mo, paghanap ng tribe mo, pag-figure out na maraming sumusuporta sa'yo, pag-close ng chapter na ito, pag-transform from a uod to, from a caterpillar to a butterfly. Tapos, Ace of Pentacles, maaaring it may cost you some money. Pwede yun nga kung mamumundo ka, it will cost you some money. Pwede din naman na this is symbolic of something that is lost from you. Pwedeng iniwang ka, ginost ka, tinangay yung pera mo. Pwedeng yung iba sa inyo ganun eh. Or tatangayin yung pera mo. Pero maganda yung magiging flow dahil kahit pa maraming blockers or maraming hurdles along the way, I strongly feel na, oops, wait lang, sorry, malikot. I strongly feel na masasara mo siya successfully and magiging open ka into, parang tingnan mo yan, papasok ka sa door na of the unknown. Maraming nakatingin. Maraming hindi ka sure. Parang drawing lang yung ano na yan, yung door na yan sa mundong ginagalawan mo na ang daming nakatingin, ang daming elemento na hindi ka sure. Pero it's still an exit. It's still a way forward. And yun, masasara mo na. It's either tutulungan ka nung Cancer, Scorpio, Pisces na yan,
or siya yung partner mo na aalisan mo. Pero I doubt na siya yung partner mo, eh, kasi sobrang stable niya emotionally and very ano siya, helpful. Tutulungan ka niya sa, journey na tatahakin mo, sa pagtahak mo dun sa new path na yun. Wala pa akong nakikitang new chapter kasi you will be in the process of turning ano pa lang, closing the chapter. So, medyo mahaba-haba pa siyang proseso. Pero don't lose that fire. You have that fire within you. You have that motivation. Tapos, parang malakas ang loob, malakas ang kumpiyansa sa sarili, confident, alam mo kung anong gagawin mo, alam mo kung saan ka tutungo. Huwag mong iwaksi yun. Kasi yun ang magiging weapon mo towards ano, kung mangyari man itong tower na ito, after that tower, yun ang magiging katulong mo ba? Kasi definitely may ano eh, may dalawang pentacles yung ending oh. It's either mawawalan ka ng pera o parang hindi mo babawi yung pera o ah, mababawasan yung budget. So, ingat ka na mag-overspend ka para lang mag mag-overspend ka para lang makamit mo yung gusto mo in life. Okay, tend to your partnerships. Oh, transition. Oh, di ba? Perfect. Transition. This is the imago. Yung transition phase from caterpillar to butterfly, di ba? So, you are in that period of transition. Makakaalis ka na dun sa mental anguish. The tower may need to happen first. Siyempre, kailangan mo ng wasakin para lang makapagsimula ng bago. And then you will be, hindi, awkward, very awkward ang transition na to. Maaaring hindi mo magustuhan, uncomfortable. Pero know that you are in the process of transformation. Know na you will be parang a better version of yourself. Manalig ka. Kasi yun ang sinasabi ng cards mo. Then to your partnerships, mukhang ito yung partnerships na yun. Kung hindi ito yung partner mo, partnerships as in friendships, there will be dalawang tao na very emotionally stable. Kung hindi Cancer, Scorpio, Pisces, energy sila of wise, emotionally stable, nurturing, sila ang magiging kasangga mo. And wag kang magsha-shutdown, wag kang yung hindi mo kakausapin yung friends mo, wag ganun, kasi ngayon mo sila magiging kailangan. So, huwag ka mag-solo baliw. Yung term ng mga kaibigan ko dun, solo baliw. Huwag kang solo baliw. Kasi you would need the help of your tribe, the help of your friends. Okay? So, yung ko na yun doon. Gemini, salamat sa pagbisita. Ako po si A. Sana makita ko ulit next time. Like, share, and subscribe naman po. And see you soon. Bye-bye. Happy New Year pala. Bye-bye.